Pasok na sa semi-finals ng Olympic qualifiers ang Gilas Pilipinas. Final 4 na ito, no? Walang dudang pinakamaganda na nating tong OQT campaign sa last 3 appearances natin. Kahit natalo ang Pilipinas kontra Georgia, wagi pa rin dahil na-deny natin silang manalo ng 19 points or more. Magtatabla-tabla kasi sa 1-1 ang tatlong team sa grupo at doon nagagamitin ng point system. Kaya nakakakaba ng first half, di ba? Dahil umangat na sa ganong range ang advantage ng Georgia. Umabot pa nga sa 20 points ang pinakamalaking lamang nito. Kung sakaling nagtagumpay sila na ma-reach ang certain na lamang, malalaglag ang Pilipinas at sila ang mag-a-advance ng semifinals. Kaya naman nung patapos na ang laro, nang 3 na ang lamang ng Georgia, wala nang chance makalamang ang Pilipinas sa natitirang oras, ay hindi na sila tumira. Kung susubok pa kasi silang mag-tres, tatabla ang score at sunod doon, tsaka hindi na i-score ang Georgia para mapa-overtime ang laro. At sa OT nga nila susubukang makalamang ng 19 points. Though mahirap isipin kaya nilang lumamang ng ganong kalaki sa maikling time ng OT, ay tinanggal pa rin nila Coach Tim ang rest na yon sa Pilipinas na ma-eliminate. Tsaka para makapahinga na rin, di ba? Wala pang 24 hours tong second game nila. Kailangan nila ng fresh legs papuntang semifinals. Kaya ang ending, hindi na talaga sila sumubok na manalo. Kita nga ipapa-overtime pa sana talaga ng Georgia nang sumablay ang second free throw ni Newsome. Isushoot sa own basket nila. Buti na nga lamang mintes. So sa intention na yan nasadyaing maka-score sa own basket at ma-extend ang laro. Kahit na pumasok yon, hindi i-count yun ng mga referees dahil labag yon sa FIBA rulebook. Nangyari na kasi yan dati noon nang si Coach Chot Reyes ay pinatira si Marcus Doudet sa own basket ng Gilas. Pero hindi nga ito pinayagan ng mga FIBA referees. Kahit naunahan ng malaking lamang ng Georgia ng first half, maganda ang pinakitang adjustments ng Gilas later on sa game. Pinakamalaking adjustment ni Coach Tim ay yung pag-switch sa zone. Nung umpisa kasi kinakawawa ng mga mabibilis na bigs ng Georgia ang Pilipinas. Bino-blow by sa perimeter sila Fajardo. Kaya naman nag-risk si Coach Tim na mag-zone kahit naluluwag ang depensa sa tres para lang makakover ang masakit na inside scoring ng kalaban. Turns out, yun ang pinaka-importanting adjustment nila sa laro dahil simula nun, mas humirap ng maka-score para sa Georgia. Ang dami nang humihelp kapag napasok sila sa loob, ang sikip na. Then kapag hahanap naman ng tres, ay mabilis ang rotation ng Pilipinas. Kaya hindi pa rin napabayaan basta-basta yung labas. Pero yes, marami pa ring times na naiiwang bukas ang Georgia sa tres. Isa talaga yun sa weakness ng 2-3 zone Pero luckily, ay hindi naman tayo sobrang tinorch ng kalaban. Kung mainit sila, mas mainit pa tayo. 37% sa labas ng Georgia pero ang Gilas, grabbing 56%. 13 of 23. Dahil sa init ng scoring ng Pilipinas at ganda rin ng adjustment sa depensa, unti-unti niyang nakabalik sa laro ang team. Hanggang sa nakakuha pa nga ng 1-point lead ng 4th quarter. Natalo nga lang sa dulo, pero kahit na ganun, sa kabuuan, maganda pa rin ang nilaro ng Pilipinas sa magkabilang dulo, di ba? Mga players natin nagpasiklab din. Si Justin Brownlee, hanip sa laro na ito with 28 points on 11 of 16 shooting. All around din, katulad na nakaraan with 8 rebounds at 8 assists. Maliban pa kay JB, ayos din ang naging help ng mga locals natin. Kina Ramos, Newsome, Tamayo, Fajardo at iba pa. Remember, humabol din tayo sa Georgia nang wala ang isa sa key players ng team, kay Kai Soto. Sana okay lang ang 7-3 big natin at makalaro sa sunod dahil malaking part siya ng team. So kahit maganda naman ang nilaro ng Gilas, may ilan pang may improve sana papuntang semis. Una yung free throws. Kontra Georgia, halos kalahati ang sinablay natin. Kung naangat nila yan at least 70%, baka iba pa naging storya ng laro. Tapos yung turnovers din, di ba? 20 turnovers ang meron tayo nito. Kontra 6 lang ng Georgia. Sobrang layo. Ganyan din ng kontra Latvia ang taas. 18 sa atin kumpara sa 8 lang nila Bertans. Sayang yung mga possessions na yan. Kaya hopefully, mas maalagaan na natin ng bola sa next game. Still, congrats sa Gilas Pilipinas sa semifinals appearance na ito. Hindi pa tapos, 2 wins away na lamang tayo sa Olympics. Mabibigat pa ang kalaban pero laban pa rin. Bilang number 2 team tayo sa Group A, ang makakatapat natin sa semis ay ang number 1 team sa Group B. Yun na yung malakas na koponan ng Brazil. Nagawa na itong talunan ng Montenegro na may Nikola Vucevic. Then natalo naman sila by 3 points kontra Cameroon. Split din sila sa group phase kagaya ng Pilipinas. Ito ang schedule, July 6, 8:30 PM oras sa atin. Kung makalusot ang Gilas sa Brazil, maaaring rematch to sa finals kontra host nation na Latvia. Good luck, Gilas Pilipinas!